Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masaya ako dito sa kwentong nakarating sa atin. At ito yung away, sabihin na nating away, pampamilya, na hindi nila ipinaglantaran sa publiko. Wala tayo narinig mula kay Kim Chiu na pintas kay Lakam, at si Lakam hindi rin nagsalita laban kay Kim. Dito sa kwentong nakarating sa atin na nagkasundo na si Kim Chiu at si Lakam. Ayan na. Wow. Pero ang pinakamaganda lang, pinanatili nilang tahimik ang kanilang pamilya at nagkaroon ng matinding away talaga. Pero wala tayong narinig sino man sa kanila. Titira ng kolumnista na si Christopher Min natuwa sa natuklasang balita sa magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam Chiu. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Ilang buwan na nga ang lumipas ay naging laman sa kwentuhan ang magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam Chiu, na kung saan maraming napatanong kung may samahan nga ba ng loob ang magkapatid, lalo na nang nadiskubre ng ilang netizens na nag-unfollow sa isa't isa ang magkapatid sa kanilang Instagram account, na kung saan naging mainit din ito sa paksa ni Nanay Christopher Min nang natuklasan nila ang totoong dahilan sa away ng magkapatid. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa balitang-balitang matinding hidwaan na magkapatid na Kim Chiu at ang kanyang ate Lakambini, si Lakam. Ayan, lumalabas na talaga. Nung una, puro spekulasyon. Meron sigurong away to. Nadamay pa nga, baka daw mamaya ang dahilan nito si Paolo Aquilino. Hindi pala. Araw hindi kampi si Lakam. Hindi pala. Ang lumalabas ngayon, binigyan daw po ng pamuhunan itong si Lakam. Binigyan ni Kim Chiu. Pero nung tumatakbo na ang negosyo, nalaman niya, bagsak. Sa 10,000 na lang daw yung natira doon sa ibinigay niyang puhunan. Nasaan ang negosyo? Nasaan ang pera? Yun daw ang dahilan kung ba't nag-away ang magkapatid. Pera. Nasaan daw? At saka ito na nga, nung una ko yung nga nabasa yun at nalaman, sabi ko, ito na. Ito na ang simula. At wakas. Ito na ang simula at ito na ang pagwawakas. Sige, ikaw ang magkwento. Kasi di ba, alam naman natin si Kim Chiu, di ba, Kayod. Nakikita natin, di ba, Kayod Marino siya. Talagang lahat ginagawa niya. Nakita mo nung nanalo siya nga sa PBB, halos lumipad na nga siya. Wala nang pahinga yung bata. Shooting, taping, mga shows, talaga lahat ay ginagawa niya para iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Alam naman natin ang pinanggalingan niyang pamilya. Nagkaroon ng problemang, di ba, sa pananalapi. Inahon niya yon. Tapos binigyan niya ng tulong ang kanyang mga kapatid. Ganun siya. Ano naganap? Pero ito lumalabas na rin talaga yung mga kwentong ito. Di siyempre dudugtungan na lang natin yung mga kwento ngayon. Di siyempre, una-una, iisipin ng tao na ang dahilan nito sa pag-away ng mga kapatid walang iba kundi pera. Di siyempre, nasaan napunta ang pera? Yung kagad ang tanong ng mga marites natin, bakit nalugi ang negosyo? Ano bang ginawa ng kapatid? Saan niya ba dinala yung pera? Talaga bang inano niya ba sa negosyo? Pinuhunan niya ba ng uso? O baka kunti-kunti lang yung puhunan ang nilagay niya? Saan napunta pera? Di siyempre, marami ang nagtatanong kung saan napunta ang pera. Siyempre, marami naman nakakilala talaga kay Lakam. Nakala nga ng nakakilala sa kanya, nakakita, akala nila kasi si Kim Chiu kasi maliit din siya at saka yung singkit. Magkamukha. Magkamukha. Singkit kasi yung mata niya rin. Sabi nga nila nung una makita, ay, si Kim Chiu ata yan. Teka, saan nyo ba nakikita si Lakam? Ay, di siyempre nakikita nila kung saan pa. Siyempre hindi kayo, magpakadiretso tayo. Siyempre nakikita, hindi ako magbanggit, nakikita nila sa loob ng casino. Okay. Pero hindi ako magbabanggit kung saan casino yun, diba? Diyos ko! Ayaw pang banggitin, doon ka nga lagi. Hindi, siyempre marami nakikita, di ba, sasabihin. Nung una nga, nang biniwento nila sa, hoy, nakita mo ba si Kim Chiu? Bakit? Nandito si Kim Chiu, naglalaro. Hindi naman marunong ka ko yung maglaro. Alam mo naman, wala nga pahingayan sa proyekto sa ABS-CBN. Talagang mula umaga. Wala na siyang panahon. Wala na siyang oras. At hindi siya yun. Yun, doon ko nalaman pala na yung kapatid pala. So, nagkakasino si Lakam. Ngunit sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min
ay masaya sila sa natuklasang balita na nagkasundo na ang magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Masaya ako dito sa kwentong nakarating sa atin na nagkasundo na si Kim Chiu at si Lakam. Ayan naman. Wow! At ito yung away, sabihin na nating away, pampamilya, na hindi nila ipinaglantaran sa publiko. Wala tayo narinig mula kay Kim Chiu na pintas kay Lakam at si Lakam hindi rin nagsalita laban kay Kim. Ganito dapat ang pamilya, di ba? Oo, dapat sila mismo ang nag-aayos, hindi ibang tao ang mag-aayos sila at tahimik dapat nilang inaayos. Oo, kaya nga nakakatuwa, kinukumpara nga sila sa iba ngayon ng mga artista na talagang ang mga dirty linens nga naman na ipinakikita sa publiko. Pero si Kim at si Lakam, heto po, naayos yung problema. Wala nga sinabi si Kim kung ano talaga yung problema eh. Wala. Wala. Wala, haka-haka lang lahat, di ba? Hindi lang haka-haka, may nakakarating talagang diba? kwento sa atin na totoo. Ayun, pero walang walang kumpirmasyon. Hindi sa kanya galing. Walang kumpirmasyon sa kanya. Hindi naging totoo naman, kaso lang hindi sila mahilig mag-post. Hindi katulad sa ibang mga artista na pagkaaway yung kapatid, magpo-post ka agad. Sabihin, sino kayang kaaway nito? At sila nag-aaway-aaway. Walang nakakalungkot. Oo. Pero dito po, sa nangyaring ito, sa senaryong ito sa pagitan ni Kim at ni Lakam, meron siyempreng leksyon na natutunan. Ay, dapat. Lagi naman ganun di ba? Kailangan magkaroon din ng problema paminsan-minsan para na-check natin kung saan ba tayo lumabis at nagkulang. Ganun yun. At saka dapat talaga na pamilya talaga, dumadaan talaga sa ganito para makilala natin isa't isa at para tumibay ang samahan. Totoo yan. Oo. Kung minsan nga, kailangan talagang lumalim ng todo para magkita tayo ng mata sa gitna ng ating mga kapamilya. Pero isa talaga na napakaganda dito sa naganap na ito kay Lakam at kay Kim. Yung tayo'y nakanganga, hindi natin alam talaga kung saan nag-ugat ang problema. Walang denial si Kim. Walang denial si Lakam. Walang sinabi si Kim. At wala din patutsada si Lakam. At saka maganda rito, may pagpapatawad na naganap. Nako, sabi nga, kung ang ibang tao nga na nakakagawa sa akin ng kasalanan, napatatawad ko, yung kadugo ko pa kaya ang hindi. Tama. Yun naman talaga ang totoo. Ang pamilya ay pamilya. Totoo po na may mga gusot na nagaganap sa ating pamilya, pero binibigyan tayo ng karapatan na ayusin ang problema within ourselves. Ganun yun. Nakakatuwa yung ganun. Ikaw, ano masasabi mo? Ay, siyempre matutuwa talaga ako dahil nagkabati na silang dalawa, di ba? Pero sana, Hindi mo na makita. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay nauwi sa tawanan ang kanilang kwentuhan nang muling balikan nila ang kwento sa dahilan ng hidwaan ng magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Ngunit ang isa sa ikinatuwa ni Nanay Christopher Min ay wala silang narinig na nagsiraan ang magkapatid. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. hindi na palagay ko. Doon nga nagugat yun eh. Doon diba? nagugat. At kung makita mo man sana, may naman, mga bagay-bagay ng limitasyon na lang. Pero may nagkapagkwento sa akin kasi nung kasagsagan ng chismis na yon tungkol sa away ng dalawa, may pinagkatiwalaan na isang tao si Kim na mamahala ng kanyang mga may auditor na siya. Yun ang maganda. Maganda yung ganyan para nababalanse kung saan nagkukulang, di ba? Saan sumusobra. Dapat ganun talaga. Pero ang pinakamaganda lang, pinanatili nilang tahimik ang kanilang pamilya at nagkaroon ng matinding away talaga. Pero wala tayong narinig sino man sa kanila. Yan ang maganda. Nakita mo, naayos nila na wala man lang tayo, ay sinabi kasi ganito. Walang ganun. At hindi pinaglaruan. Yes. Ay, oo. Diba? Nirespeto talaga ang Totoo yan. Ganun naman eh. Ang respeto po, unang manggagaling sa atin. Ina-earn yan eh, di ba? Kailangan talaga sa atin mauna ang respeto para yung ibang tao magrespeto rin sa atin. Dahil na rin yan kay Kim na nakakabait. Oo, sobra. Nirespeto siya. Alam mo, Siya naman ang poste ng kanilang Correct. pamilya, di ba? Totoo. At naisip siguro ng mga kapatid niya, bakit naman itong gansa na nangingitlog ng ginto ay kailangan nating ganituhin? Paano siya makakakilos? Kikita kung ganito ang nangyayari sa kanya. Dapat may pakonsuelo, di ba? Saka tignan mo naman si Kim, parang walang dinadaan Very jolly. na Wala. na problema. Kasi nung may nangyari sa Cebu, andun pa siya kagad, tumulong kaagad siya. Yun nga siguro ang iisipin mo, kung ibang tao nga nadadaluhan mo, ang puso mo ay talagang malaki para sa pagtulong sa kapwa mo. Yung bang kapatid kapag nakagawa ng isang palso, hindi na ba kapapatawad-tawad yun? Ganon. Diba? Ganun lang yun. Kaya natutuwa po kami dahil ngayon nakarating sa amin na maayos na ang relasyon ulit ni Kim at ni Lakam. Hindi man po 100% bumalik yung dati. Unti-unti yan. Pasasaan. Unti-unti, oo. Doon din pa uuwian yan.
Hi, girl. 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 Where's my eyeshadow? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!